Isang lalaking mukhang pagod na utility at intern lang daw ang turing sa kanya ng mga empleyado sa opisina. Madugnis ang polo, may mantsa ng alikabok at bitbit niya ay isang papel na akala ng lahat ay simpleng memo lang. Pero sa sandaling inilapag niya iyon sa mesa ng dalawang pinakabastos na manager sa kumpanya, sabay pirma ng CEO sa baba, doon nila natuklasan ang katotohanan. Ang tinatarayan at pinapahiya nila araw-araw, siya palang mismo ang may-ari ng kumpanyang pinagmamalaki nila. Maagang-maaga pa lang, gising na si Gabriel Lorenzo, 27 taong gulang. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hindi para ayusin ang mamahaling suot, kundi para isuot ang lumang asul na polo na may kaunting punit sa manggas. Pinairan niya pa ng kaunting dumi at krasa ang laylayan, saka nagsuot ng pantalon na medyo kupas na. Sa mukha niya, walang gel, walang ayos. Simple lang, parang bagong galing sa biyahe. Sigurado ka ba dito, Gab? Tanong ng Tita Minda niya, HR Director ng kumpanya. Kung makita ka ng board na ganyan ng ayos, baka sila pa ang ma-stress. Ngumiti si Gabriel sa salamin. Tita, kung hindi ko gagawin to, hindi ko malalaman kung ano talaga ang nangyayari sa baba. Sa reports, puro we value our people lang nakasulat. Pero yung reklamo ng mga staff at intern, hindi natin naririnig kasi natatakot sila. Gusto kong makita mismo. Napabuntong hininga si Tita Minda. Basta tandaan mo ha, nakaabang ako. Kapag lumala, isa lang tawag mo. Papasukin ko HR at legal. Tumango si Gabriel. Hindi siya basta CEO na napulot lang. Anak siya ng dating janitor sa kumpanya. Sa hirap at tiyaga, napansin ng matandang may-ari ang sipag ng kanyang ama at talino niya noon pang high school. Pinag-aral siya, pinasok sa scholarship, hanggang sa kalaunan nang mamatay ang original founder, sa kanya ipinasa ang malaking porsyento ng shares. Bata pa siya, pero siya ang pinakabagong major shareholder at chairman. Pero sa mata ng karamihan sa mga empleyado, bagong salta lang na swerte. Kaya mas pinili niyang kilalanin ang kumpanya mula sa pinakababa, bilang intern. Kinabukasan, opisyal na siyang Gabi, ang bagong OJT sa Operations Department. Pagpasok niya sa building, hindi ito yung karaniwang pagpasok ng CEO na may security escort. Sumabay siya sa pila ng rank and file. May isang guard pa nga ang halos hindi siya pinapasukan agad. Intern ka ba? Nasa likod ang orientation. Mataray na sabi ng guard. Opo kuya, salamat. Magalang niyang sagot, sabay ngiti. Sa orientation, pinakilala sila bilang bagong batch ng interns. Nandoon sina Ma'am Lisa at Sir Ramon, ang dalawang senior managers sa red at yellow na polo na kilala sa buong opisina. Magaling pero malulupit pagdating sa tao. Dito sa kumpanya, performance ang basihan, hindi drama. Sabi ni Ma'am Lisa nakatingin sa mga intern mula ulo hanggang paa. Kung di kayo marunong sumunod, madali lang magpalit ng intern. Nagkatinginan ng ilan, natakot. Si Gabriel tahimik lang, pinapanood ng paraan ng pagsasalita niya. Nakalulumpo. Hoy, ikaw! Biglang turo ni Sir Ramon kay Gabriel. Anong pangalan mo? Gabriel po, pero tawagin niyo na lang po akong Gabi, sagot niya. Tignan mo, pati pangalan parang suntok sa buwan. Hirap ni Sir Ramon. Gabriel daw? Aba baka akala mo angel ka rito. Dito, trabaho lang. Wala yang pa-cute. May ilan nagtawanan, may iba naman napapabikit sa hiya para sa bagong kasamahan. Pilit na umiti si Gabriel. Sa loob-loob niya, kung ganito sila sa orientation pa lang, paano pa kaya sa araw-araw? Lumipas ang isang linggo. Pinagtataan siya sa pinakamabibigat na gawain ng interns. Mag-photocopy ng daang pahinang dokumento, mag-ayos ng bodega, magdala ng kape sa meeting room. Ilang beses siyang nakakita ng kung paano pagalitan ni Ma'am Liza ang mga staff. Ang simple-simple lang gawin itong report. Hindi mo pa nagawa ng maayos? Pinalaki ba kayo sa spoon feeding? Sigaw nito sa isang HR assistant. Si Sir Ramon naman, mahilig manigaw ng messenger at utility. Kung hindi kayo marunong tumingin sa oras, lumayas na lang kayo. Mahuhuli ang presentation ko dahil sa inyo. Kahit na ang totoo, siya ang hindi nagbigay ng tamang schedule. Isang hapon, habang naglilinis si Gabriel sa maliit na boardroom, narinig niya ang usapan nilang dalawa sa hallway. Alam mo Liza, sabi ni Ramon, simula nung kinuha ng batang yun ng kumpanya, ang dami ng pagbabago. Kung ako lang, hindi ko ipapasa sa batang mukhang probinsyano. Ay nako, sagot ni Liza. Matagal na tayong nandito. Alam natin ang takbo ng negosyo. Yang bagong CEO,
Mukha pa lang hindi ko na-feel. Bata, hindi kilala sa industriya. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan ang pagiging boss niya. Napangiti si Gabriel, pero hindi sa tuwa, sa pait. Kung alam nyo lang, bulong niya sa sarili, na kanina lang, ako ang pumirma ng release ng budget ng buong departamento nyo. Pero hindi pa ito ang tamang oras para magpakilala. Gusto niyang makita pa ang tunay nilang ugali. Dumating ang isang araw na nagpa-surprise audit ang head office. Kailangan ng lahat ng managers at key staff sa meeting para sa evaluation. Nabalita ang may reklamo tungkol sa bullying sa loob ng kumpanya, kaya mag-iimbestiga ang board. Nagkagulo. Si Ma'am Liza, sinisi na naman ang mga batang interns. Kasalanan to ng mga bata, malamang may nagrereklamo sa HR. Si Sir Ramon, nag-email sa mga tao. Walang magsasalita ng negatibo sa management. Tandaan ninyo kung saan nanggaling ang sweldo ninyo. Kinabukasan, pinatawag ang lahat sa malaking conference room. Ngunit bago ang meeting, may kakaibang nangyari. Nakatanggap ng memo sina Liza at Ramon mula sa HR. Please attend the special executive session. Dress code, formal. Nagulat sila nang pagpasok sa conference room. Nandun ang board member sa isang side ng mahabang mesa. Sa kabilang dulo, may bakanting upuan para sa CEO. Nasa likod ng salamin, may mga empleyadong nakasilip, pati interns. Tahimik na nanonood. Nasa na ang CEO? Bulong Milay sa kay Ramon. First time niyang haharap ng ganito. Baka natatakot, sagot ni Ramon, may halong panlalait. Hindi nagtagal, bumuhas ang pinto. Pumasok si Gabriel. Hindi nakasuit kundi nakaasul pa ring polo may bahid ng dumi, parang galing bodega. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Napanunot ang noo ng mga board. Ang iba, nagulat na makita siyang ganito sa loob ng executive meeting. Anong ginagawa nitong intern dito? Iritadong tanong ni Liza. Saan ang CEO? Nagpalitan ng tingin ng ilang board members, pero walang sumagot. Tumayo si Gabriel sa gitna, sa harap mismo nila Liza at Ramon. Hindi na siya nakayuko ngayon. Diretso ang tingin, matigas ang panga. Good morning po, malinaw niyang sabi. Ako po si Gabriel Lorenzo. At bago niyo po akong tawaging intern ulit, siguro panahon na para ipaliwanag ko kung bakit ako nandito. Kita sa mukha nila Liza at Ramon ang pagkalito at unti-unting takot. Sa likod ng glass wall, may mga kamay nang nagtatakip sa bibig sa gulat. Gabriel, sabit ng pinakamatandang board member si Don Ernesto. Handa na tayo? Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Tumangog si Gabriel, saka inabot ang papel sa harap ni Liza at Ramon. Ma'am Liza, Sir Ramon, ito po ang memo para sa inyo. Pakibasa nga lang po ng malakas. Nagkatinginan sila, pero kinuha pa rin ni Liza ang papel. Nagsalita siya. Nanginginig ang boses habang binabasa. Effective immediately, you are hereby placed under preventive suspension pending investigation on multiple reports of workplace bullying, abuse of authority, and violation of company core values. Lalong nanlaki ang mata niya. Napatingin siya sa pinakailalim kung saan nakalagay ang pirma. Signed, Gabriel J. Lorenzo, Chief Executive Officer and Chairman of the Board. Chief Executive Officer? Pautal-utal niyang sabi. Ano to? Joke? Inagaw ni Ramon ang papel, binasa rin. Nang makita ang pirma, parang nanlambot ang tuhod. Imposible to. Sigaw niya. Intern niya na. Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi po ako nag-umpisa sa taas. Mahinahon pero matatag ang tono niya. Bago po ako naging CEO, naging anak muna ako ng janitor na inyo ring minamaliit noon. Natutunan kong mahalaga ang bawat trabahador dito. Utility man, messenger, intern. Kaya nang umupo po ako sa posisyon, ang una kong pinagawa sa HR, paimbestigahan ng ugali ng leader sa baba. Sumabat si Tita Mainda mula sa gilid, hawak ang mga folder. 3 buwan na po namin kinukolekta ang testimonya ng mga empleyado, sabi niya.
Anonymous reports, recordings, chat screenshots. Karamihan sa inyo po nakaturo, Ma'am Liza at Sir Ramon. Takot silang magsalita openly dahil sa banta nyo sa kanila. Kasama na rin po ang napanood naming orientation last month nang sabay niyong tawagin ng mga intern na pabigat na parang disposable lang. Kasama na rin yung email niyong nagbabawal magreklamo. Lahat po yun may kopya kami. Napatayo si Ramon, galit na galit. Hindi pwedeng ganito. Kami ang nagpaganda sa operations ng kumpanyang to. Bata ka pa para sabihan kami kung paano mag-manage at bakit ka nakadumi ng ganyan. Hindi ka bagay sa posisyon mo. Tahimik lang si Gabriel sandali. Tinitigan siya ng diretsyo. Sir, kaya po ako nakadumi kasi kasama ng mga utility at warehouse staff ang pwesto ko kanina. Nakita ko kung paano nyo sila sigawan sa radio, kung paano nyo sabihing palit tao lang sila. Kung yan po ang agpapadanda ng operations para sa inyo, iba po ang definisyon natin ng tagumpay. May narinig na humikbi mula sa likod ng salamin, isang utility staff na unang naglakas loob magreklamo. Sa tabi niya, may intern na nakaranas ma-public shame sa orientation. Pareho silang nakatingin kay Gabriel na parang ngayon lang may totoong kumampi sa kanila sa loob ng boardroom. Gabriel, maingat masabi ni Don Ernesto. Sigurado ka ba sa desisyong yan? Malaki ang ambag ni Liza at Ramon sa earnings ng kumpanya. Sobra po akong sigurado. Ang kumpanyang kumikita habang nilulubok ang tao, hindi totoong matagumpay. Vision po ng founder na siya ring nag-alaga sa akin noon, ang isang lugar na may dignidad ang bawat empleyado. Huling bilin niya sa akin, kapag napunta sa iyo ang kumpanya, bantayan mo hindi lamang ang pera kundi ang puso ng mga tao. Ngayon pa lang, nakikita na natin kung ano ang nangyayari kapag pinabayaan. Tahimik ang boardroom. Ang mga nasa labas halos hindi humihinga. Ma'am Liza, Sir Ramon, muling sabi ni Gabriel, hindi ko ito ginagawa para ipahiya kayo. Ginagawa ko to kasi kailangan ng tigilan ang kultura ng pananakot. May proseso tayo, hindi pa ito final termination. Pero sa ngayon, kailangan nyo munang huminto sa paghawak ng tao habang iniimbestigahan ng reklamo. Hindi ako papayag, sigaw ni Liza. Titig na puno ng galit kay Gabriel. Maghaharap tayo sa korte. Hindi mo pwedeng igibang karir ko ng ganito lang. Karapatan nyo pong lumaben, mahinahon na tugon ni Tita Minda. Pero habang wala pang pinal na desisyon, obligado kayong sumunod sa preventive suspension. Kung hindi, may dagdag kayong kasong insubordination. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Liza at Ramon. Sa likod ng salamin, may ilang empleyadong nagbubulungan. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa di matatawarang bilis ng pangyayari. Ang intern na lagi nilang nakikita sa pantry, siya pala ang nagtatanggol sa kanila ngayon bilang CEO. Pagkatapos ng meeting, pinalabas muna sina Liza at Ramon na may kasamang security. Hindi nila kayang magbitaw ng salita. Nanginginig pa rin sa galit at hiya. Nang sarado na ang pinto, hinarap ni Gabriel ang board at HR. Simula ngayon, anya, mag-o-open tayo ng anonymous feedback channel tuwing buwan. Diretso sa office ko ang reports at gusto kong magpatupad ng mandatory training sa lahat ng managers tungkol sa respectful leadership. Ayaw ko nang maulit yung ginawa sa interns at staff. Sang-ayon ako dyan, sabi yun Don Ernesto. Huwag kang mag-alala iho. Sa likod mo ang board kung tama ang ipinaglalaban mo. Sa likod ng conference room, sumalubong sa kanya ang mga tingin ng empleyado. Walang palakpak. Una, dahil nagulat pa sila. Pangalawa, dahil hindi nila alam kung tama bang mag-cheer. Pero may isang intern ang naglakas loob lumapit. Sir, Kuya Gabi, sabi nung intern na binulyawan sa orientation. Salamat po. Akala ko totoo yung sinabi nilang wala kaming kwenta. Ngayon parang may pag-asa pa. Ngumiti si Gabriel. Sa wakas ay maluwag. Hindi porky intern ka, wala ka ng halaga. Ako nga, intern din sa paningin ninyo nitong mga nakaraang linggo, di ba? Pero hindi nabawasan ang pagkatao. Tandaan mo, walang maliit na tao sa kumpanyang may malaking puso. Mula noon, nagbago ang kultura sa kumpanya.
Hindi siya naging perpektong lugar. May stress pa rin, may deadlines, may away minsan. Pero unti-unting nawala ang paninigaw sa hallway. Ang orientation ng interns, pinalitan ng mas maayos at may respeto. Si Gabriel, kahit alam na ng lahat na siya ang CEO, ilang araw sa isang linggo ay nagsusuot pa rin ng simpleng polo at sumasama siya mga staff kumain sa pantry. Sa isang taon, umangat ang rating ng kumpanya hindi lang sa kita, kundi sa employee satisfaction. Mas dumami ang gustong mag-apply, hindi dahil sa sweldo lang, kundi dahil sa kwentong kumalat na may CEO siyang nagkunwaring intern para ipagtanggol ang mga maliliit. At sa tuwing may bagong batch ng interns, ikinukwento ni Tita Minda ang araw na pumasok sa boardroom ang maruming intern na may dalang memo. Hindi para takutin sila, kundi para ipaalala kung gaano ka man kalaki ang posisyon mo, walang saysay kung hindi mo kayang igalang ang tao sa tabi mo. Ang kwento ni Gabriel ay paalala sa atin na hindi natin alam kung sino ang kaharap natin sa trabaho, sa kanto, sa jeep o kahit saan. Pwedeng anak siya ng janitor, pwedeng CEO siya, pwedeng simpleng manggagawa lang na pagod na. Pero pare-pareho lang tayong tao na may dignidad na dapat igalang. Bago ka sumigaw sa isang intern, isipin mo muna kung anong klaseng leader ang gusto mong maging. Kung ang kwento na ito ay nakagalaw sa pusong mo, kung naalala mo ang isang boss na nanakit o isang kasamahan na tahimik lang pero napipihirapan, huwag mo na itong hayaang lumipas ng parang walang lang. I-like mo ang video, i-share sa family at mga kaibigan at ipaalala sa kanila na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang sales at posisyon, kundi paano natin trinatroto ang mga tao na nasa ilalim natin. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isaalang-alang mong sumama sa amin dito sa channel para sa mas marami pang kwentong magbubuhas ng mata, magpapainit ng puso at magtuturo ng tunay na kahulugan ng respeto at leadership. Maraming salamat sa pakikinig at sana sa susunod na may pumasok na intern sa opisina nyo, kakausapin nyo siya ng may respeto. Baka CEO nyo na pala siya sa hinaharap. Kung gusto nyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!